Mahangin na umaga sa inyong lahat. Welcome back po sa ating channel. Ngayong araw po ay mamamahagi na naman po ako ng konting kaalaman sa pagme-maintenance ng ating Fury 125. Ipapakita ko po sa inyo kung paano po magpalit ng rear brake pad at maglinis ng rear caliper ng ating motor. Una po, kailangan muna nating tanggalin yung bolt ng ating stock pipe para po ma-access natin yung Allen bolt ng ating caliper. Una po nating tatanggalin ay yung dalawang Allen bolt sa bracket ng ating caliper. Kaya po natin ginagawa itong pagpapalit ng ating brake pad dahil napudpud na po ito. Kung makikita nyo po sa video, bakal to bakal na po. Pagka natanggal na po natin yung ating caliper sa bracket, pwede na po nating tanggalin yung dalawang Allen bolt na humahawak or nag-hold dun sa ating brake pad. Pagka nalogan na po natin, pwede na po nating hugutin yung dalawang bolt. Then kusa na pong matatanggal o malalaglag yung ating brake pad. Kapag natanggal na po natin yung brake pad, pwede na po nating linisin yung ating caliper. Isabay na po natin siya since papalitan na rin lang naman natin yung ating brake pad. Might as well linisin na rin yung ating caliper kasi marami po diyang mga nakadikit na putik or alikabok or kalawang. Ang ginagawa ko po dito, hindi ko po tinatanggal yung pressure ng master pump. Usually po, ginagamitan ko po ng flat screw or ng vice grip para i-press yung dalawang piston ng ating caliper. Pero meron pong nabibili na gamit or tools para ma-press yung piston ng caliper. Pero since wala po ako nun, ang ginagamit ko po ay yung vice grip saka flat screw. Makikita nyo naman po sa video kung paano ko po ito ginagawa. Kasi hindi rin naman po natin mailalagay yung bagong brake pad kapag hindi natin prines yung piston caliper sa pinaka-pwesto nito. Maliban sa WD-40, gumagamit din po ako ng gas para matanggal yung mga dumi at malinis yung ating caliper. Tapos binabrush ko po siya, and meron din po akong steel brush na maliit. Hindi ko na po binabaklas yung ibang parts ng ating caliper. Bali, binabrush ko lang po yung outer, yung inner, saka yung pinaka-piston. Pinatanggal ko po yung mga putik-putik at kalawang para maganda po yung play ng ating piston. Kung sa tingin natin okay na po yung ginawa nating paglilinis sa ating caliper, pwede na po nating ilagay yung brake pad na bago. Pero huwag nyo pong kalimutan na i-check yung rubber boot na dalawa
na nakalagay dun sa caliper bracket. Kasi pinapalitan din po yun kapag sira na or pudpud na. Nagpi-play din po kasi yung ating caliper kapag papudpud na yung ating brake pad. Medyo madami pong putik itong ginagawa po nating motor ngayon dahil ang biyahe po nito ay linggo-linggo ay Zambales, Pampanga. Iyon po yung rubber boot na sinasabi ko. Kailangan linisin din po natin kung saan siya nakalagay. Huwag din po natin kalimutan na linisin yung brake pad holder o yung manipis na bakal na nakalagay sa loob ng ating caliper. Then ibalik na lang po natin kapag okay na. Yun po kasi yung nag-hold dun sa outer na brake pad natin para hindi po siya gumalaw. Minsan napuputol po yun at pinapalitan. Pero kapag okay pa po, linis lang po. Ito po yung brake pad na ating ipapalit. Wala po kasi kami makitang yung kulay blue. Yun po yung pinakamalapit na maganda sa stock na brake pad natin. Ang nabili po namin ay yung RB8 brand. Pagka okay na po lahat, pwede na po natin ilagay yung bagong brake pad. Kung paano po natin siya kinalas kanina, ganun din po natin siya ikakabit. Make sure lang po na pasok yung dalawang Allen bolt natin dun sa dalawang butas ng ating brake pad para hindi po ito malaglag. And of course, check po natin yung higpit ng ating mga bolt. Huwag din po natin kalimutang lagyan ng grasa yung sa may caliper rubber boot ng ating caliper. Importante po yung grasa dyan kasi dyan po naglalaro yung ating caliper dun sa ating bracket. Kung makikita nyo, both sides po ay nilagyan ko ng grasa. Kasi pag hindi po natin nilagyan, mag-i-stuck up po yan. After ng final checking ng mga brake pad, rubber boot, Allen bolts at saka yung ating caliper bracket, pwede na po natin siyang ibalik sa kanyang pwesto. Same way kung paano po natin siya tinanggal kanina, ganoon din po natin siya ibabalik. Yung iba po kasi tinatanggal pa nila yung gulong para linisin yung ating real caliper. Pero sa akin po, yung mismong caliper lang po ang tinatanggal ko para malinis. Which is pwede naman pong gawin. Again, i-check nyo pong mabuti yung ating mga Allen bolt. Kung napahigpitan po natin siya para hindi po siya kumalas kapag ginagamit na natin at tumatakbo na ang ating motor. Pagka okay na lahat, i-test din po natin yung ating rear brake kung okay yung play ng ating piston at kapit ng ating brake pad. Kapag kailangan pong i-bleed, i-bleed po natin, pero usually po kapag brake pad lang ang pinapalitan, hindi na po natin kailangan ng mag-rebleed pa. I-pump nyo lang po yung brake lever at babalik na po yung dating pressure ng ating master pump at caliper.
Huwag din pong kalimutan na lagyan ng WD-40 or AC-90 yung ating dalawang piston. Yan po ang after po ng ating pagpapalit. Hope mayroon po kayong natutunan ulit ngayong araw. Thanks for watching po.